Mamaya pag nag-propose na ako kay Aming, tiyak na magiging masaya siya. Paimantang, maghiwalay na tayo. Bakit? Ganoon talaga. Mula nang magkasama tayo, naging malas na ang buhay ko. Aksidente lang ang lahat ng iyon. Aksidente? Siya. Nagdadalang tao na sa anak ko. 1 buwan na. Magkakaroon na kayo ng bata? Hindi ba dahil din iyon sa iyo? Gusto ko lang naman sana siyang paglaruan. Maraming beses na akong nakikipaglaro noon at wala namang nangyayari. Pero simula na makasama kita, 1 beses lang nakabuo agad. Huwag na tayong magpapakita sa isa't isa. Tsaka ang isang malas na katulad mo, hindi makakahanap ng ibang lalaki. Mabubuhay ka na lang mag-isa habang buhay. Kung hiwalay, bakit kailangang murahin mo pa ako? Tinanggal sa trabaho, iniwan ng kasintahan, niloko pa ng pera ng isang masamang lalaki. Panginoon ko, wag mo naman po hayaang maging ganito kamalas ang buhay ko habang buhay. CEO, naghihintay na po si Miss Lin sa inyo. Ang boring naman ng blind date na yan. Sabihin mo sa kanya na siya na lang ang pumunta. Kahit man lang ang unang halik ko, maibigay ko na. Mag-ingat ka. Ingat. Diyos ko, nahalikan ko talaga ang lalaking iyon. Kapag lasing ka, tumingin ka sa dinaraanan mo. Hindi sa lahat ng oras ay sinusuwerte ka na may magliligtas sa iyo. Ikaw ang unang nagsabi sa akin na swerte ako. Napakabuti mo pong tao. Ito ba ang dinala mong damit? Akala ko po kasi ay gagamitin nyo ito ngayon para mag-inspeksyon sa construction site, pero bakit po kayo nanunuluyan sa ganito kapangit na motel? Ihahanda ko muna po ang sasakyan sa labas. Ang sakit ng ulo ko. Sino ka? Bakit ka nandito sa bahay ko? Sino kaya ang nagpakalasing kagabi? At pilit na kumapit sa akin ng hindi bumibitiw? Sabay pilit na iuwi ko rito? Alam mo ba kung gaano karaming trabaho ang naantala mo sa akin? Pasensya na po. Babayaran ko na lang po kayo. Sa trabaho niyong ito, $200 ang bayad kada araw, di ba? Sa trabaho naming ito. Sige na, wag na lang. Marami pa akong gagawin. Ayos lang. Teka sandali. Kukunin ko lang ang pambayad. Bay Mantang, lumabas ka riyan. Tiyahin, bakit po kayo nandito na naman? Nasaan ang titulo ng lupa? Ibigay mo iyan sa akin. Ito na ang huling pamana ni Lolo? Hindi ko hahayaang maibenta niyo ito. Ang huling testamento ng matanda ay napakalinaw ng nakasulat. Kapag 24 anyos ka na at hindi pa nakakapag-asawa, mapupunta sa akin ang hostel na ito. Ito na ang huling araw. Nasaan ang asawa mo? Wala naman, di ba? Ibigay mo na sa akin ang titulo. Bilisan mo at ibigay mo na sa akin ang titulo ng lupa. Sinong nagsabing wala ko niyan? Siya ang asawa ko. Sino ang niloloko mo? Akala mo ba kapag basta ka na lang humila ng isang trabahador sa kalsada, ay maniniwala na ako? Sino ang nagsabi niyan? Magpapakasal na kami ngayong araw. Sinasabi ko sa iyo, isa siyang malas. Bukod sa nawala na ang sarili niyang mga magulang, maging ang mga taong nasa paligid niya ay nadadamay rin sa malas. Pinapayuhan kita, mabuti pang lumayo ka na sa kanya. Ngayon wala ka nang masabi? Ngayon, hindi lang titulo ng lupa ang kailangan mong ibigay, pati itong kasunduan ay dapat mo ring pirmahan.
Gusto mo bang putulin ang ating ugnayan bilang pamilya? Sa wakas ay nakapasok na si Xiao Xiao bilang supervisor sa Tianheng. Ang buong pamilya namin ay magiging matagumpay na sa lalong madaling panahon. Hindi ko hahayaang ang isang malas na kagaya mo ay humadlang sa kanyang career. Sino ang nagsabing kapag nakapasok sa Tianheng Group ay magiging matagumpay na agad? Ang Tianheng Group ay ang nangungunang kumpanya sa industriya ng IT at ang aming si Xiao Xiao na pumasok doon ay magiging asawa ng presidente. Ikaw na isang hamak na trabahador, ni hindi mo man lang mahawakan ang pintuan ng Tianheng Group. Anong alam mo? Hayaan na nga, wala ring silbi ang makipag-usap sa inyo. Bilisan nyo at ilabas ang titulo ng lupa. Hindi ko ibibigay ang titulo ng lupa sa inyo. Anong silbi ng pagmamatigas mo? Wala kang mahanap na lalaki, wala kang kakayahan na panatilihin ang pension house, masisisi mo lang ang sarili mo sa kamalasan mo dahil walang lalaki ang gustong kumuha sa iyo. Sinong nagsabing walang may gusto sa kanya? Ako ang asawa niya. Hindi ka ba natatakot na kapag naging kayo, ay maging malas ka? Ang magkaroon ng kamag-anak na katulad mo, ang siyang tunay na malas niya. Ganoon pala ang pakiramdam na may nagtatanggol sa iyo. Walang bisa ang puro salita. Nasaan ang marriage certificate? Kapag wala iyon, mapupunta pa rin sa akin ang hotel na ito. Kukuha na kami ng lisensya ngayon. Sige, hihintayin ko. Sandali lang. Kunin mo na ito. Dati, alang-alang kay Lolo na maging maayos ang pamilya natin ay tiniis ko ang lahat ng pananakit nyo. Pero ngayon, ibibigay ko na ang gusto mo. Sisiguraduhin kong magsisisi ka. Pitwe, nakakainis talaga. Halika na, umalis na tayo. Saan? Sa Civil Registry. Sana magtagumpay tayo sa pagkakataong ito. Tayo ay. Patawad, maghiwalay na tayo. Xiaobay, pakasalan mo ako. Sige, payag ako. Tatay! Anong problema? Wala po. Bakit parang walang nangyayaring masama? Ibig bang sabihin ito, matutuloy na talaga ito? Posible kaya na sa pagkakataong ito, magtagumpay na talaga? Nagtagumpay nga talaga ako. Mister, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng isang buwan, aalis na ang auntie ko papuntang ibang bansa at sa oras na yon ay magdidiborsyo na tayo. Sa mga panahong ito ay hindi kita guguluhin at wala rin akong ibang balak sa iyo. Kung tutulungan man kita, ano naman ang mapapala ko? Sagot ko na ang pagkain at tirahan. Bibigyan din kita ng $2,000. Alima, $8,000. Hindi na pwedeng lumagpas diyan. $200 lang ang arawan mo sa construction site, $6,000 lang yan sa isang buwan. Bibigyan kita ng $8,000, mas mataas na yan kaysa sa karaniwang presyuhan. Sige, deal. Ngayong wala na akong pambili ng pagkain, saan naman ako kukuha ng $8,000? I-anunsyo na natin na ito ang asawa ko. Pakialagaan siya ng mabuti sa hinaharap. CEO, kakakaalis ko lang sandali sa tabi mo. Bakit bigla ka nang nagpakasal? Naghahanap ka ba ng trabaho? Huwag kang mag-alala, matapat akong tao, hindi ako magbabayad ng kulang sa sweldo. Marunong din ako magbasa ng mukha. Sa tingin ko, may magandang mangyayari sa iyo agad.
Paano naman magiging totoo ang ganyang bagay? Mister, ikaw talaga ang lucky charm ko. CO, totoo po bang nagpakasal na kayo? Kanino po? Sa isang kawili-wiling bata. Tara na, balik na tayo sa kumpanya. Baymantang, talagang sinundan mo ako. Hanggang dito pa talaga. Kinasusuklaman ko ang mga tulad mong babaeng mapilit at hindi marunong bumitaw. Wala na tayong pag-asa pa. Kaya lumayas ka na. Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Nandito ako para magtrabaho. Pagkatapos ng lahat ng hirap para layuan ka. Ngayon naman ay dito ka sa kumpanya manggugulo sa akin? Umalis ka na at mag-resign ka agad. Pumasok ako rito ng patas at dumaan sa tamang pag-apply, kaya wala kang karapatang magdesisyon kung mananatili ako o hindi. Tamang pag-apply? Ako ang HR manager dito. Pero wala man lang akong nabalita ang bagong empleyado na may pangalan mo. Baka naman kung anong maduming paraan ang ginamit mo para lang makapasok dito. Kung hindi mo alam, ibig sabihin ay pabaya ka sa trabaho at hindi mo kabisado ang takbo ng kumpanya. Isa pa, isang manloloko. At isang kabit na sumira ng relasyon ng iba. Anong karapatan ninyong manghusga? Ikaw, Gusto ko lang magtrabaho ng tahimik. Kung ayaw ninyong kumalat ang dumi at malaman ng lahat ang kalokohan ninyo, huwag niyo akong kalabanin. mukhang wala ka ng pagkakataon. Bilang manager ng Human Resources, tinatanggal na kita sa trabaho. Abuso na iyan sa kapangyarihan. Isa ka lang hamak na intern. Kayang-kaya ka ni Kiang Kian. Nasibakin kahit kailan niya gusto. Ano? Apalag ka pa ba? Sige. Lumuhod ka ngayon? At humingi ng tawad kay Kiang Kian at baka kaming dalawa ay maawa pa at hayaan kang manatili. Hindi pwede. Wala akong pera kapag nawalan ako ng trabaho. Nangako ako kay Tito na babayaran ko siya. Kailangan kong tuparin ang usapan. Anong ginagawa niyo rito? Anong ginagawa niyo? Sekretaryang Tang, Lagot na ako. Narinig ko na sa mga malalaking kumpanya ay lagi silang nagtatakipan. At sa pagkakataong ito, siguradong masisante na ako. bago pa lang siya rito bilang isang intern, tinuruan lang naman namin siya ng kaunti. Pero nangahas siyang sumagot kay supervisor mo. Napakasama pa ng kanyang asal. Ang ganitong klaseng empleyado ay hindi dapat manatili rito sa Tianheng. Asawa ng CEO. Hindi naman ako bingi kung paano niyo siya inapi. Narinig ko ang lahat. Kaya humingi na kayo ng paumanhin sa kaniya ngayon din. Ako ang supervisor. Bakit ako hihingi ng paumanhin sa isang intern? Pasensya na. Patawad po. Hindi ako nasisante at ipinagtanggol pa ako ni Sekretaryang Tang. Baymantang, sinusuwerte ka na talaga. Sa susunod na magkaroon ka ng problema, huwag kang magatubiling lapitan ako. Gagalingan ko po ang aking trabaho. Itong asawa ng CEO, medyo interesado siya. Presidente Nguyen, bababa muna ako para kumuha ng gamit. Ang nangyari kanina, gusto ko itong ikwento ulit kay tatay. Tay, nag-part-time ka rin bilang repairman? Opo. Dito ka. Nagtatrabaho? Oo.
At sasabihin ko sa'yo, kumikita ako rito ng 10,000 dolyar kada buwan, kaya kayang-kaya na kitang buhayin. Isa ka ng office employee ngayon. Samantalang repairman lang ako. Hindi mo ba naiisip na masyado tayong malayo sa isa't isa? Hindi naman. Basta kumikita ng pera, marangal na trabaho yan. Saka kinalkula ko na rin. Bukod sa 8,000 para sa'yo, mayroon pa akong natitirang 2,000. Kapag isinama pa ang pera mo, siguradong giginhawa na ang buhay natin. Paano kung napangasawa mo si CEO? At naging asawa ni CEO? Hindi ba't hindi mo napoproblemahin ang pera? May pagkakaiba ang pangarap. Sa simpleng pagkahibang lang. Sino ba talaga si CEO? Isa siyang taong napakataas ng antas at hindi maabot ng mga tulad ko. Ang ganyang swerte, hindi kailanman mangyayari sa akin. Kung ikaw si CEO, paniguradong hindi na kita kakausapin. Huwag mong sabihin gusto mong aminin na ikaw si CEO. Imposible yon. Paano naman ako magiging si CEO? Sabi ko na nga ba? CEO, CEO? maayos na ba ang mesa ng CEO? Matatapos na agad. Mauna na muna ako sa trabaho. At ang tunay kong pagkakakilanlan? Pansamantala mong itago kay Bay Mantang? Nadinig mo ba ako? Bakit ka nandito? Hindi ba sabi mo ay libre ang pagkain at matutuluyan? Uuwi na ako kasama ka. Bakit namumula ang mukha mo? Ang hangin? Dahil lang ito sa ihip ng hangin. Diyos ko, pakisabi naman sa akin. Ano ang dapat gawin sa unang pagkakataong na may lalaking matutulog dito sa bahay? Naghihintay ako ng sagot. Madalian lang ito. Nagdala na ako ng sarili kong gamit panligo. Nasaan ang banyo? Gusto ko muna sanang maligo. Mali? Maliligo ka? Ganun ba talaga? Ang mga tao rito, ganoon sila kabukas ang isip? Hindi maaari. Kailangang itigil ko na ang kung ano-anong iniisip. Pabalik na ako sa kwarto. Oo, sa kwarto na ako. Bakit parang lalo pang namumula ang mukha mo? May lagnat ka ba? Matutulog na ako. At sa sofa ka muna matulog ngayon. Good night. Paano nagawa ng babaeng ito ang ganito? Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng kapal ng mukha para pumasok sa trabaho. Oo nga, matagal na panahon na simula noong huli akong nakakita ng taong kasing kapal ng mukha niya. Anong nangyayari sa inyong lahat ngayon? Xiaobay, ngayong araw ay tandaan mong huwag titingin sa forum ng kumpanya. Leader Tao, ano namang kailangang itago? Alam ng buong kumpanya na magulo ang personal na buhay ni Bay Mantang. Imbes na sabihan siyang, huwag tumingin? Bakit hindi na lang siya paalisin? Hindi ganoong klaseng tao si Xiaobay.
Sino ang kumuha ng litrato ko ng palihim? Kung ayaw mong malaman ng iba, dapat hindi mo na ginawa sa simula pa lang. May asawa ka na, pero nilalandi mo pa rin si Sekretaryang Tang, talagang nakakahiya ka sa Tianheng. Walang namamagitan sa amin ni Sekretaryang Tang? Alam ng lahat na si Sekretaryang Tang ay palaging nagpaparusa ng matindi sa may pagkakamali. Pero bakit siya pinoprotektahan nito? Sasabihin niyo na walang namamagitan sa inyo. Sinong maniniwala sa iyo? Sinong maniniwala? Sino namang maniniwala riyan? Noong nag-interview kami rito, nagpakahirap kami ng sobra at ginawa namin ang lahat bago kami nakapasok, habang ang ilang tao gumamit lang ng ibang paraan para makuha ang gusto nila. Talagang napakasama na ng panahon ngayon, nakakasuka talaga. Ang mga babaeng tulad niya, nakakaawa ang asawa niya dahil sa kanya. Sabi nga nila, kung ano ang puno ay siya rin ang bunga, ang asawa niya, paniguradong hindi rin matinong tao. Humingi ka ng tawad sa asawa ko. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Ikaw dapat, kasama ng mahirap mong asawa, ay lumayas na rito at bumalik sa squatter. At maging daga sa kanal habang buhay. Gusto mong manakit? Baymantang. Kumpanya ito, hindi ito palengke. Guard, ang walang hiyang babaeng ito na sumisira sa imahe ng kumpanya, palayasin niyo siya rito. Hindi pa nga malinaw ang totoong nangyari. Bakit mo siya pinapaalis agad? Ano? Huwag mong sabihing may relasyon din kayo. Kaya hindi mo siya kayang tiisin at kailangan mong magmalasakit? Huwag mo na akong ipagtanggol, baka gawan ka rin nila ng masamang chismis. Tsaka si Sekretaryang Tang, hindi siya dapat pagsalitaan ng ganyan. Aalalamin ko ang totoong nangyari. Anong coincidence? Ulit. Bakit ka umiiyak? Mister, may umaway sa akin. Kaya ba? Dahil sa pagtatanggol mo sa akin, ay nawalan ka ng trabaho? Hindi, dahil ito sa padalos-dalos kong desisyon. Sa pagkakataong ito, naging leksyon na ito sa akin. Huwag na nating tiisin ito. Huwag ka nang manatili sa kumpanyang ito. Hindi pwede. Nangako ako na papakainin kita ng masarap at aalagaan kita. Ayos lang. Ako na lang ang mag-aalaga sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kaya kong ayusin ang bagay na ito. Narinig mo bang lahat? Tungkol sa bagay na ito, tulungan niyo ng husto si Baymantang. May mukha ka pang ipakikita rito? Siyempre babalik ako. Kung hindi ay paano ko makikita ang magandang palabas na ito. Bitawan niyo ako. Kian, tulungan mo ako? Tulungan mo ako. Anong nangyayari? Sinundan ko ang data mula sa forum. Nahanap ko ang taong nagkakalat ng chismis at itinawag ko na ito sa 911. Ibig bang sabihin ito, maling tao ang pinagbintangan natin kay Baymantang? Ito ay... Anong nangyari? May bagong post sa taas ng forum, isang comment na nagsasabing, mapanira ka at kabit, isang post tungkol sa pagsingit mo kay Yuan Ming at sa kanyang ex-girlfriend, pati na rin ang mga chat record ninyo. Ikaw? Huwag mo nang tingnan. Lahat yan ay chismis lang. Kung totoo man o hindi, alam mo ang totoo sa puso mo. Nawala ang post. Dahil ang post na iyon ay para sa inyo lang. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Pero alam ko na, kung hindi mo alam ang buong kwento, huwag kang maghusga. Sa paggamit lang ng ilang litrato at screenshot, nagkakalat na kayo ng maling balita at nananakit sa ibang tao. Naisip nyo ba? Kung may mangyaring masama sa akin, anong pananagutan ang haharapin nyo? Babala mo na ito sa ngayon. Sa susunod na mangyari ito, hindi ko nahahayaang makatakas kayo ng ganoon lang.
Tapos na ba ang problema? Opo, salamat sa iyo, Sekretaryang Tang. Kung hindi dahil sa binigay mong data sa backend, talagang hindi ko malalaman kung ano ang gagawin. Sa totoo lang, hindi lang ito dahil sa akin. Kung magpapasalamat ka, kay CEO ka magpasalamat. Alam na rin ng malaking boss ang tungkol sa akin? Baymantang, gumagaling ka na? Kapag dumating na ang swerte, hindi na talaga ito mapipigilan. Mister, naayos na ang lahat. Balita ko ay si CEO pa mismo ang nagsalita. CEO, kailan niyo po? Balak sabihin sa asawa niyo ang tunay niyong pagkatao? Dapat nang humanap ng tamang pagkakataon. Narito lang ako para magpasalamat. Pagkatapos nito ay aalis na ako. Wala namang dapat ikakaba. Pasok. Sekretaryang Tang, naayos na po ang upuan. Subukan niyo pong upuan at kontakin niyo lang po ako kung may problema pa. Ayos ito, mahusay ang pagkakagawa. Xiaobai, anong ginagawa mo rito? Hinahanap ko po si CEO para magpasalamat sa pagtulong niya sa akin. Nasa business trip si CEO. Ang iyong pasasalamat, ako na ang magsasabi sa kanya. Ganon ba? Pero paano niya nalaman ang nangyari sa akin? Sekretaryang Tang? Heto ang ginawa kong dessert. Tikman niyo po. Napakabait naman pala ng inyong si CEO. Naalala niya pa pala ang tungkol sa isang maliit na empleyado. Oo naman. Balita ko ang ating malaking boss ay 188 centimeters ang tangkad, sobrang gwapo, mabilis at mahusay kumilos. Siya ang pinakabata sa Shengjing, na naging pinakamayaman, at ang lalaking pinapangarap ng maraming kababaihan. Ay oo nga pala. Naalala ko na kung ano ang sasabihin ko sa iyo. Mister? Talaga bang wala kang kuwenta? Ako? Walang kwenta? Dapat ko pa ba itong pakinggan? Saan naman ako naging palpak? Bakit ang isang upuan lang ay inabot ng 2 araw para ayusin? Noon pa, ay napapansin ko na. Bilang isang maintenance worker, bakit nakasuit ka pa? Magtapat ka sa akin, ano ba talaga ang trabaho mo? Ano ba talaga ang trabaho mo? Hindi. Ka naman miyembro ng networking, di ba? Ang mga illegal na gawain ganyan, hindi natin dapat ginagawa. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawin yon. Mabuti naman kung ganoon. Hindi natin kailangang maging sobrang yaman, basta maging maayos lang ang buhay natin, sapat na. Ibig sabihin ba? Gusto mong bumuo ng masayang buhay kasama ako? May trabaho pa ako, mauna na akong magtrabaho, paalam? Xiaobai, ang ganda ng ginagawa mong trabaho. Kapag natapos ang proyektong ito, magiging regular ka na bago matapos ang buwan. Talaga po ba? Salamat po, team leader. Siya nga pala, sabi mo, di ba kasal ka na? Bakit parang hindi ka nagbabanggit tungkol sa asawa mo? Kung iisipin, sa isang buwang kasunduan namin ni Uncle, 2 linggo na lang ang natitira. Baymantang, hindi ko akalaing makakapasok ka sa Tianheng. Hindi ko rin akalain na ikaw na isang supervisor ng marketing department ay magtitiyagang pumunta pa rito sa aming R&D department. Bay Xiao Xiao, wala ka bang ibang magawa? Siyempre may sasabihin ako. Sa'yo, sumunod ka sa akin. Ang cozy na ito, mahilig ka na talagang ibuli bata pa lang. Ano kaya, kung maghanap ako ng iba para pumalit sa'yo? Hahaharapin ko kung ano man ang mangyari. Nandito tayo sa kumpanya, sigurado akong hindi niya ako magagalaw. Hiningi ko ang tulong ng intern na ito. Kaya sa kanya nyo ibigay ang lahat ng kailangan nyo. Sige, sagutan mo lahat ng survey na ito at ibigay mo sa akin bago magsimula ang trabaho bukas.
200 kopya? Parang sobra naman yata ang 200 kopya. At saka, sa labas, hindi rin maganda ang panahon. Hayaan nyo na, kami na lang ang gagawa. Kayo ang gagawa? Ikaw mismo? Kung ang isang intern ay hindi man lang marunong humarap sa stress, paano natin sa kanya mapagkakatiwalaan ang mga trabaho sa hinaharap? Pero ang taong ito, hindi natin siya pwedeng saktan o bastusin. Sige po, gagawin ko na. Meeting na. Bakit hindi pa bumabalik si Baymantang? Talaga bang ganito kalala ang overtime sa kumpanya kamakailan? Hindi naman po. Patay na ang mga ilaw sa R&D department. LV Cheng? Bakit ka nandito? Ako, magtatrabaho pa ng overtime. Oh, Pasensya na po. Maaari niyo po ba itong gawin? Para sa ulat na ito, wala kaming oras. Napakasakit. Bakit hindi ka pa bumabalik? Nasa kumpanya pa ako. Mayroon kasing plano na kailangang tapusin ngayong gabi. Mister, matulog ka na. Huwag mo na akong hintayin. Ang batang nagsisinungaling ay kailangang parusahan. Siyempre naman. Ano naman ang mangyayari sa akin? Magpahinga ka na, magtatrabaho na ako. Magandang gabi. Mukhang hindi ako makakauwi ngayon. Ayaw kong mag-alala si Mister. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba tumitingin sa dinaraanan mo? Wala ka bang mga mata? Mahirap kausapin ng mga lasing. Mabuting tumakas na lang habang maaga pa. Masakit ang balikat ko dahil sa pagbangga mo. Akala mo ba ay makakaalis ka na lang? Baymantang, huwag kang makipag-away, huwag kang makipag-away. Pasensya na po. Kung nasaktan man po kayo, sasahan ko kayo sa ospital para magpa-check up. Hindi na kailangan. Bakit hindi ka na lang sumama sa aming uminom? Hindi na po kailangan. Parating na ang asawa ko para sunduin ako. Hindi po pwede. Hello, hubby. Nandyan ka na ba? Mister, talagang napasama ako dahil sa iyo. Naglakas loob kang lokohin kami? Buisit, habulin niyo siya. Tatakbo ka? Sige, tumakbo ka pa. Kung hindi lang masakit ang paa ko, hindi niyo ako mahuhuli. Bruha ka. Balak mo pa kaming takasan. Humanda ka. Tatapusin kita. Hindi ko sinasadyang pagbihis-bihisan ka. Patawad, nahuli ako sa pagdating. Ito na ba ang nagawa mong survey? Ang dumi ng papel na ito, paano ko ito gagamitin? Alam mo naman kung ano ang lagay ng panahon kahapon, hindi ba? Mabuti nga at nabigyan ka pa. Ginawa ko ang lahat para malinisan iyan. Kung natatakot kang hindi mo mabasa,
Gumawa rin ako ng electronic version at isinend ko na ito sa email mo. Kahit pa mayroon kang 200 kopya, walang silbi iyan. Ang hiling ko ay ibigay mo iyan sa akin bago ka mag-umpisa sa trabaho. Nung sinend mo iyan, mag-aalas 10 na ng umaga. Ang mga tauhan ko ay hindi ikaw ang magdedesisyon kung mananatili o hindi. Ang miyembro ng grupo na hindi kayang tapusin ang trabaho sa tamang oras, ikaw ay bagsak. Ikaw, bagsak ka. By Xiao Xiao, sinasadya mo lang akong inisin, di ba? Tao Sheng, ako ang supervisor dito. Kung sino ang gusto kong paalisin, ay aalis dito. Iligpit mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Paano kung ayaw ko? By Xiao Xiao, ang totoo niyan, ang binigay nyo ay mga gawaing imposible namang matapos. Tapos ngayon magtatanggal pa kayo ng empleyado ng walang basehan? Wala ka bang takot na isumbong kita sa boss natin? Sa tingin mo ba ay mag-aaksaya ng oras ang boss para sa isang hamak na intern lang? Subukan mong magsumbong kung kaya mo. Saan banda ang mahirap doon? Marami nang dumaang mga intern dito at ganyan talaga lagi ang dami ng trabaho. Nakaya ng ibang intern, siya lang ang hindi. Napakabagsik mo sa mga empleyado mo, kaya naman pala walang kahit sinong gustong magtrabaho sa ilalim mo. Ikaw, Katulad ka pa rin ng dati, napakadaldal mo at pilosopo. Sayang nga lang, dahil nakipag-ugnayan na ako sa HR, maya-maya lang ay may darating na para papirmahin ka. Xiaobai, sa pagkakataong ito, tila hindi na kita matutulungan pa. Mas mataas ang posisyon ni Bai Xiao Xiao kaysa sa akin, maliban na lang kung makakahanap tayo ng mas mataas. Subukan niyong paalisin siya. SEO, Ang boss ba ng Tianheng ang tiyo? ginagawa rin namin ito para sa ikabubuti ng kumpanya. Dahil masyadong malaki ang malasakit mo sa kumpanya, sa sangay namin sa South Africa ay kailangan pa ng isang manager? Ikaw, pumunta ka na doon para magulat. Siya pala ang tunay? Sabi ko na nga ba, hindi posibleng maging si CEO ang tiyo. Supervisor Bai, nananamantala at nambubuli, nang aapi ng mga baguhan, pumunta ka na sa HR para tanggapin ang parusa mo. Hindi ba't sinabihan kitang magpahinga na muna sa bahay ngayon? Ang maliit na sugat na ito, ay wala lang. Tiyo, bakit ka sumabay sa malaking boss at sa iba pang pumasok dito? Nasa unahan ka pa nila? Napakawalang galang naman nun. Sa totoo lang, ako si... Sekretaryang Tang? Magandang araw po, boss. Ang aming malaking boss ay talaga namang kakaiba sa lahat. Napakisig po ninyo at napakagwapo pa. Sekretaryang Tang, pasensya na po kung naging ignorante ang tiyo ko. Hindi niya alam ang lugar niya. Pakiusap, ipagmalaki niyo po ako sa malaking boss natin. Na huwag na sana niyang dibdibin yon. At sana ay patuloy niyang gabayan ng tiyo ko. Walang problema. Sa susunod, huwag mo na akong lalapitan sa kumpanya. Kapag nakita tayo ng mga nakataas, hindi iyon magandang tingnan. Dapat na ba nating pag-isipan ang ating hinaharap? Para sa mangyayari sa hinaharap. Ibig niya bang sabihin ay tungkol sa pagdidiborsyo natin pagkatapos ng kalahating buwan? Bay Mantang, dahil sa iyo, nawala ang pagkakataon kong makapagtrabaho sa ibang bansa, makikita mo, pagbabayarin kita ng matindi. Bay Mantang? Bakit siya naririto? Alam ko, nakalahating buwan na lang ang natitira at matatapos na ang kasunduan nating ito. Makikipagdiborsyo ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. Peke ang kasal ni Bay Mantang. Hindi. Ang ibig kong sabihin, Busog na ako. Mauna na akong magtrabaho. Ang sabi mo, si Bai Mantang at ang asawa niya ay peke lang ang kasal? Ang plano nila ay hintayin lang tayong makaalis ng bansa at saka sila magdidiborsyo. Sa ganoong paraan, mapapanatili nila ang homestay. Ang masamang babaeng ito?
marami pala siyang pakana. Ang lupang ito, hindi ko ibibigay sa kanya. Ma, nakita mo na ba ang asawa ni Bay Mantang? Anong klaseng tao ba talaga siya? Isa lang siyang mahirap na construction worker. Hindi siya karapat-dapat ipakilala sa harap ng marami. Hindi ba dapat nating pag-isipan ang mga mangyayari sa hinaharap? Sinabing kontratang kasal lang ito. Bakit pakiramdam ko hirap na hirap akong pakawalan siya? Bakit bigla kang nagpapakitang gilas sa akin? Anong ginagawa mo? Ngayon ang kaarawan ng nanay ko. Pumunta ka mamayang gabi para sabay tayong maghapunan. Simula nang pumasok ako sa Pamilya Bay, hinding-hindi niyo ako pinasabay sa pagkain. Tapos ngayon, iimbitahan niyo akong kumain? Ang pinakagustong makita ni Lolo ay tayong buong pamilya na nagkakasundo. Alang-alang kay Lolo, kailangan mong pumunta mamayang gabi. Mas mabuting maniwala sa mga imposibleng bagay kaysa maniwala sa mga sinasabi ni Bai Xiaoxiao. Huwag mong kalimutan kung paano kami namaltrato ng mag-inang iyon. Ibinigay ito sa akin ni Lolo. Anong karapatan mong sirain ito? Tumahimik ka. Para ka lang asong pinulot niya. Anong karapatan mong tawagin siyang Lolo? Bay Xiao, pakawalan mo ako rito. Ayaw ko nga. Mas mabuti kung dyan ka na lang habang buhay. Papalubasin mo ako. Papalubasin mo ako. Siguradong patibong ang hapunan mamaya. Huwag na huwag kang pupunta. Narinig mo ba? Tara na, susunduin na kita para makauwi na tayo. CEO? Tapos na ang trabaho ko. Kaya, Anong maipaglilingkod ko? gusto kong magluto para kay Xiaobay ng egg and tomato stir fry. Pero ano bang dapat gamiting kulay ng itlog? Yung parang kulay balat ba? O yung kulay puti? Maghahanap po ako ng chef para pumunta diyan at turuan kayo. Mrs., bakit kasama niya si Bai Xiaoxiao? Walang mga bintana rito. Hindi ba natin pwedeng iwang nakabukas ang pinto? Kung bubuksan natin ang pinto, paano ka pa namin mapaparusahan? Mukhang bitag nga talaga ang hapunan na ito. Magsalita ka na. Ano ba ang gusto nyo? Kung ano ang gusto namin? Hindi ba't malinaw na iyon sa iyo? May asawa na ako. At ang titulo ng lupa, hinding-hinding nyo makukuha. Wala kang ang suot na wedding ring? Hindi man lang kapanipaniwala ang acting mo. Nakita mo na ang marriage certificate? Ano pa bang kailangang pagdudahan? Ikaw na babae ka? Nagpapanggap ka pa rin. Kung hindi lang dahil sa matalinong anak ko, mapapaniwala mo sana ako sa pakunwari mong kasal at maloloko mo ako. Ma, huwag ka nang makipag-usap. Nang walang kwenta sa kanya, kunin mo na ang bagay na iyon dito.
Pamumuwersa ang ginagawa nyo? Wala itong visa. Sa amin naman talaga ang homestay na iyon. Paanong magiging pamumuwersa iyon? Masyado lang talagang mabait ang nanay ko. Kaya pinaikot-ikot mo siya at naniwala sa testamentong iyon. Ngayon, ang lahat ng pag-aari ko ay ibabalik mo sa akin lahat. Sino iyan? Miss Bai, narito na ang in-order niyong pagkain. Narito na po ang mga pagkain niyo. Pasok. Sak Lolo. Kumusta ang kalagayan ng tao sa loob? Maayos naman po siya. Tangsong, sabi mo sasamahan mo ako sa date natin. Anong ginagawa mo ngayon? Tinitingnan mo ba ang ibang babae? Sinta ko, hinaan mo naman ang boses mo. Kakasabi lang din naman ng manager na walang problema kung aalis ako sandali. Siguro naman ay okay lang. Sige, sumigaw ka lang. Kahit na mawala ka pa rito, walang makakaalam kahit na sino. Mister, tulungan mo ako. Sak Lolo? Bitawan mo ako. Mister, tulong! Mister, Sak Lolo! Mister? Wen, Presidenteng Wen. Bitawan mo siya. At bakit ko naman gagawin iyon? Sino ka ba sa akala mo? Ma, Ano bang kinakatakutan mo? Ito lang naman ang peking asawa ni Bai Mantang. Ang walang kwentang lalaking iyan. Tumabi ka. Ayoko nga. Ano ngayon? Gusto mo siyang itakas? Hindi iyan mangyayari. Umuubos na ang pasensya ko. Lumayas ka. Ang yabang mo naman. Supervisor sa Tianheng ang anak ko. At magiging direktor na siya sa lalong madaling panahon. Pagdating ng araw, ang ubusin kayo ay kasing dali lang ng pagpuksa sa langgam. Hindi na siya magtatagal sa pwesto. Sinasabi mo bang mapapaalis siya? Ano bang akala mo sa sarili mo? Ako ang presidente ng Tianheng, si Wen Chiu. Sisantihin si Bai Xiaoxiao at paalisin ang pamilya nila sa Shengjing. Opo, sir. Tumakas ka nang hindi nagpapaalam sa akin. Nanganib ka na pero hindi mo pa rin ako tinawagan. Bai Mantang, talagang nagmamatapang ka na. Hindi ko na kasi naisip yon. Dati naman ang bilis gumana ng utak mo, di ba? Bakit ngayon hindi mo ginamit? Paano mo naman nalaman na nandun ako? May mga mata ako sa buong Shengjing kahit saan ka pumunta at kahit ano ang gawin mo, alam ko. Yabang! Bakit hindi mo ako pinigilan noong niyaya ko ni Bai Xiaoxiao? Ang bibig mo, talagang napakatalas. Sadyang magaling lang akong magsalita. Huwag mo na akong hatakin, hindi na ito maganda tingnan. Wala naman akong pakialam dun. Pero hindi mo naman ako pwedeng samahan habang buhay. 2 linggo na lang at magdidiborsyo na tayo. Pekeng kasal lang naman itong sa atin. Magkunwari lang naman ang kasal natin. At dahil napakahusay mo, karapat dapat ka sa mas mabuting tao. Ang makilala ka, ang pinakamaswerteng nangyari sa buhay ko. Huwag kang mag-alala. Pagdating ng araw ng diborsyo, ibabalik ko ang lahat ng pera.
Hoy, out na sa trabaho. Maghapon ka ng nakangiting aso dyan? Baka naman kahapon ay si Bai Xiao ay nilaso ng utak mo? Nag-propose ang asawa ko sa akin kahapon. Tao rin naman ako. Parang awa mo na. Huwag mo akong inggitin. Sina Wen Chiyu at Bai Mantang iyon ah. Kaya pala ang kinakapitan ni Bai Mantang ay ang ating CEO? Kaya naman pala ganoon na lang siya. Kung maging mayabang sa kumpanya, ngayon ay alam ko na. Magandang araw po, ito po ba ang gusali ng Tianheng Group? Opo. Sino po sila? Ako ang fiancé ng CEO nyo, si Lizzie. Bai Mantang, ipakilala mo siya. Siya ang fiancé ng ating president, sina Lizzie at Miss Lee. Fiancé ng president? Kitang-kita na kagalang-galang siya. At talagang napakaganda. Hindi ko akalain na ang taong ito ay marunong palang sumipsip ng ganito. Nakakaaliw ka naman. Ang mapangiti kayo ay isang karangalan para sa akin. The CEO's wife, dahan-dahan po sa paglakad. The CEO's wife, mag-ingat po kayo. Kung makakapit ako sa impluensya ni the CEO's wife, siguradong mabilis akong maging regular, ma-promote, at madagdagan ng sahod, di ba? Naasikaso na ang pamilya ni Bai Xiao, hindi na sila muling magpapakita sa harap ni Madam. Tungkol naman sa pagkakamali mo, pumunta ka sa finance para ipatanggal ang bonus mo ngayong taon. Balita ko ay pumunta rito ang papa kahapon. Nagbilin ang chairman kahapon? Sabi niya, kung hindi nyo pa, iuuwi si Madam, ipapaskil niya sa buong lungsod ang mga pangalan ninyo para lang pauwiin kayo. Wala pa rin ba kayong balak sabihin kay Madam ang tunay ninyong pagkatao? Wala ka pa bang balak na sabihin sa asawa mo ang tunay mong pagkatao? Ayaw ko rin namang maglihim sa kanya. Ngunit, wala lang akong mahanap na tamang pagkakataon para ipaliwanag ang lahat. Sekretaryang Tang, kamusta ang kargamento natin sa pagkakataong ito? Ayos naman ang lahat. May tiwala ako sa trabaho mo. Magandang araw po, Sekretaryang Tang. Uncle, bakit nandito ka pa sa kumpanya ko? Huwag mo masyadong abusuhin ang swerte mo, bukod sa nakuha mo na ang lahat sa amin. Kapag nayamot sa iyo si Sekretaryang Tang, at nawala ang kliyenteng ito, hindi ba't malaking kawalan iyon? Naiintindihan ko. Mag-iingat na ako sa susunod. Miss Lee, Ayu, matagal na rin tayong hindi nagkita. Miss Lee, sumama ka sa akin sa opisina ng boss. Ano ang nangyari kanina? Hindi ba si Miss Lee ang asawa ng boss? Paano niyo nagawang maghalikan sa pisngi? Isang pagkakamali lang iyon. Wala kaming ugnayan sa isa't isa. Talaga? Naging magkapitbahay kami noong bata pa kami. Ngunit umalis siya papuntang ibang bansa noong high school. Ngayon na lang uli siya bumalik at ngayon ko lang siya ulit nakita. Mabuti naman, fiancé siya ng boss. Kapag may ginawa ka sa kanya, siguradong lagot tayong dalawa. Tsaka, lalaki kita. Huwag kang papayag na hawakan ka ng ibang babae. Wenchiu, huwag mong kalimutan na noon sinabi mong pakakasalan mo ako. Laro-laro lang iyon noong 6 na taong gulang tayo. Sineryoso mo talaga? Pero iba ang tingin ng matatanda. Sabi ni Papa, ang pagbabalik ko ay para ituloy ang pagpapakasal sa iyo. Hindi kita pakakasalan. Tsaka, lumayo ka sa akin.
Hindi mo sinabing lumayo rin ako kay Bay Mantang. Ikaw pala ang taong gusto ni Ayu, pero wala ka naman palang binatbat. Hinalikan mo ang lalaki ko, kaya hindi ko na rin iniisip na maganda ka. Miss Bay, dapat alam mo na sa itsura mong iyan, hindi ka magiging karapat-dapat bilang the CEO's wife, di ba? Alam ko rin na ang pakikipaglandian sa ibang lalaki ay hindi rin makakatulong para maging the CEO's wife ka. Interesante. Ang baymantang na ito, lakas ng loob na banggain kayo po. Miss Lee, gusto niyo po bang ako ang magturo ng leksyon sa kanya para sa inyo? Anong balak mong gawin? Napakapangit ng patalastas na ito para sa trabaho. Nakuha niyo pang i-post ito? Ano bang ginagawa ng mga graphic artist niyo? Bakit pati ang mga taong ganito na ang edad ay kinuha niyo pa? Hindi ba kayo natatakot na magdala sila ng malas sa kumpanya? Hindi siya natatakot na magdala ng kamalasan sa kumpanya. Baymantang, halika rito. Ano ang gagawin? Siya ang bagong tagalinis. Dalhin mo siya para sa training niya. Dapat malinis ang lahat ng mga banyo sa buong gusaling ito. Pero ako, ngayon ang routine inspection ng chairman. Kapag may naiwan kahit isang hibla ng buhok, alis na kayong dalawa rito. ang daming palapag ng gusaling ito, paano iyon matatapos? At saka ang pagbabantay, hindi ba't sa HR department dapat ang trabahong iyan? Gawin mo na lang ang iniuutos ko sa iyo. Baymantang, dahil bumalik na ang asawa ng CEO, tapos na ang maliligayang araw mo. Napakawalang saysay. Ineng, itatanong ko lang sana, iyong sinasabi niyang, tagalinis, hindi naman kaya ako iyon? Huwag po kayong mag-alala. Alam ko po, nasa edad ninyong iyan, napakapagod ng magtrabaho. Huwag po kayong mag-alala, nandito po ako, hindi ko hahayaang mawalan kayo ng trabaho. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga kailangan ng trabahong ito. Tara na po, magsimula na tayong maglinis. Talagang hindi kailangan. Huwag na po sana akong idamay. Sino ang mag-aakalang ako nakagalang-galang na chairman ng Tianheng ay maglilinis din ng inidoro? Napakakaibang karanasan nito. Sa wakas natapos din. Ineng, hindi ko akalain na masipag ka pala. Noong bata pa po ako, tinutulungan ko na ang lolo ko na maglinis ng aming tinutuluyan. Kaya sanay na po ako sa ganitong trabaho. Napakahusay mo. Kung hindi lang siguro, kasal ang anak ko, ipakikilala talaga kita sa kaniya. Sa totoo lang po, may asawa na rin ako. Paumanhin, pasensya na, patawad sa nasabi ko. Tapos na ba ang trabaho nyo? Bakit nakikipagkwentuhan lang kayo rito? Kapag nagalit ang chairman, mapapaalis ka kasama ang matandang ito. Maukyang-kyan, umayos ka naman. Maganda ka sana, pero kapag nagmamaldita ka, nagmumukha kang matanda. Huwag. Huwag mong isipin na dahil sa pagiging madaldal mo, ay matutulungan mo siyang makalusot. Ganyan ba talaga siya palagi? Anong pinuputok ng butchi mo? Banyo ito ng mga lalaki. Bigla kang pumasok. Ako kaya itong nakita mo. Nasa loob ka. Bakit hindi ka man lang nagparamdam? Dahil sa nakita kita, ako ang lugi. Ikaw. Ako. Hindi pasado ang banyo na ito. Huwag ka nang pumasok bukas. Anong problema rito? Mabaho, madumi ang sahig, at hindi man lang pinunasan ang salamin. Sa tingin mo ba ay papasa ito? Kasalanan. Kasalanan ko ang lahat. Matanda na kasi ako. Hindi ko na kayang pagod. Pasensya na po. Kasalanan ko? Dahil hindi ako agad natapos para tulungan kayo. Baymantang, ang taong walang kakayahan, kahit gumamit pa ng mga maduming paraan, ay hindi pa rin makakapanatili. Tumutulong lang ako maglinis ng banyo. Paano iyon naging maduming paraan? Ipaliwanag mo ng mabuti. Patawad? Dahil sa akin, kaya kanya pinupuntirya?
Paano naman magiging kasalanan mo? Kasalanan ko ang lahat dahil naging kulang ako, hindi ko napanatili ang posisyon ko. Huwag kang mawalan ng pag-asa at malay mo, tayong dalawa ay muling magkikita sa lalong madaling panahon. Sige na, mauuna na ako. Ang matandang katawan ko na ito. Baymantang, ngayong araw ay darating ang chairman na kasama si the CEO's wife. Sasama siya rito. Tapos ka na. Anong ibig niyang sabihin? Hindi ko alam. Nitong mga nakaraang araw ay parang nawawala siya sa sarili. Narito na sila. Maligayang pagdating po, chairman. Narito na ang chairman. Bakit hindi pa kayo bumabati? Chairman? Tagapangulo. Mukyan sa harap mismo ni Tagapangulo, ano na namang kaguluhan ang ginagawa mo? Natatakot siya sa akin. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Gusto ko lang pong gantiihan si Baymantang. Pakiusap po. Huwag niyo po akong alisin. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Nagsasalita ba siya ng maayos? Bakit parang hindi ko siya maintindihan? Kasalanan niya iyan. Panahon na para pagbayaran niya ang lahat. Sige, hindi ka na aalisin, pero sa susunod na isang buwan, ang lahat ng palikuran sa buong gusaling ito ay ikaw ang maglilinis. Miss Lee, ginawa ko po iyon para tulungan kayong talunin si Bay. Xiao mo, ingatan mo ang pananalita mo. Hindi kita inutusang hamakin si Uncle Wen. Sige na, bumalik na kayo sa ginagawa nyo. Baymantang, hintay lang. Tagapangulo, isa lamang siyang intern? Bakit po siya ang tinatawag nyo? Ikaw ang bahalang manatili dito para asikasuhin kami. At ikaw naman, responsibilidad mong tawagin ang inyong CEO dito. Sabihin mo sa kanya na kapag hindi namin siya nakita ngayong araw, hindi kami aalis dito. Sumagot ka na, please. Presidente ko, sa wakas ay sinagot nyo rin ang tawag. Busy ako sa pag-aaral ng recipe. Huwag mo akong abalahin kung walang importante. Narito si Tagapangulo. Sabi niya ay hindi siya aalis hanggat hindi kayo nakikita. Kung ganoon ay bumili ka ng kama at ilagay sa opisina. Itaas mo ang temperature sa gabi. Baka ginawin siya. Kasama rin po ang Mrs. at si Miss Lee. CEO? CEO? Sobrang nakakaasiwa naman nito. Ano bang dapat kong sabihin ngayon? Dapat ba akong mag-perform sa harap nilang lahat? Miss Bai, gaano ka nakatagal sa kumpanyang ito? Mag-iisang buwan na po. Ibig sabihin ba nito ay kilala mo na si Ayu ng halos isang buwan din? Kilala mo rin si Ayu? Opo. Hindi niyo pa ba alam na siya ang pakakasalan ni Ayu? Ganon ba? Kilala niyo po bang lahat si Mr.? Xiaobay, lumabas ka muna. Snow White? Ano ba talaga ang ginagawa nyo rito? Hindi ba't sinabi ko na sa tamang panahon ay isasama ko siya pa uwi? Maghintay. Gusto mo bang maghintay ako hanggang sa mawala na ako sa mundo? Kung hindi pa ako pumunta rito, ay hindi ko na makikita ang manugang ko. Bakit hindi mo siya pinigilan? Bakit ko naman gagawin iyon? Kung hindi siya magugustuhan ni Tito at hingin niyang maghiwalay kayo, ay ako na ang magiging asawa mo. Dahil nakilala niyo na po si Xiaobay, magtatapat na rin po ako sa inyo. Siya lang ang tanging babaeng pakakasalan ko. Kaya kung gusto niyo kaming paghiwalayin, hindi ko iyon magagawa. Sa tingin ko, kayong dalawa ay hindi talaga bagay sa isa't isa.
kayong dalawa ay hinding-hindi bagay sa isa't isa. Ang isang mabuting dalaga na gaya ni Xiaobay ay ipapare sa iyo. Isa iyong malaking pagkakamali. Hindi po ba kayo tutol sa pagkatao niya? Tutol? Bakit naman ako tututol? Ang gaya ni Xiaobay na masipag at marunong magtiis na babae, kapag nakasal sa pamilya ng pamilya Wen, ay isang malaking swerte para sa pamilya Wen. Kaya, tungkol sa kasal ninyong dalawa, dapat nasiguro nating pagplanuhan iyan, di ba? Kilala ng asawa ng CEO si Uncle. Kilala rin siya ng chairman. Ibig sabihin ay malapit siya sa kanila. Ano ba talaga ang tunay na pagkakakilanlan ni Uncle? Baymantang, nandito ka lang pala. Bitawan mo ako. Anong tingin mo sa akin, tanga? Kapag binitiwan kita, sasaktan mo na naman ako. Dapat lang sa iyo yan. Ang isang walang silbing katulad mo na marunong lang mangakit ng lalaki, may mali ba kung parusahan kita? Pinabalaan kita? Mag-ayos ka ng pananalita mo. May mali ba sa sinabi ko? Ilang taong hindi pumunta ang chairman sa kumpanya. Pero nang dumating siya, agad siyang naloko sa mga mabulaklak mong salita. Kung sasabihin mong wala kang ginagawang milagro sa likod niya, sino ang maniniwala sa iyo? Baymantang, mukha kang inosenteng bulaklak, pero ang pagiging mapang-akit mo, siguradong marami ng lalaking na biktima, di ba? Miss Lee, tinutulungan kita laban kay Baymantang. Sang-ayon ka naman doon. Bakit mo ako sinaktan? Gusto mo ba talagang hayaan ang masamang babaeng ito na tapakan ka at maghari-harian dito? Tumahimik ka na nga. Kung makikipagtalo ka sa akin, may pag-asa ka pang maligtas. Pero kung kay the CEO's wife ka makikipag-away, wala ka na bang pagpapahalaga sa sarili mo? Baymantang, nakakalungkot ka naman. Dito, ang bawat isa sa inyo ay puro masasamang tao, tapos nandito ka at nagpapanggap na mabuti. Hindi ko man lubos na naiintindihan ang mga nangyayari, pero itong walang saysay na kompetisyon ninyo ay walang kabuluhan. Mga ginang, simula ngayon, magseryoso na lang tayong kumita ng pera, pwede ba? Napakaluwag pala ng pananaw mo. Paano kung sabihin kong gusto kitang lumayo kay Wen Chiu? Fiancé ka na ng isang CEO, bakit mo pa iniisip ang mga bagay na iyon? Tagapangulo, ang biyanan mo sa hinaharap, ay nandoon sa loob. Hinaan mo ang boses mo. Iyan ba ang paraan mo? Ang magkunwaring inosente para magustuhan ka ni Wen Chiu? Akala ko pa naman maganda ka. Hindi ko inakalang ganyan ka magsalita. Ang nararamdaman namin ni Tito ay nabuo sa paglipas ng panahon. Kahit na may nararamdaman ka pa sa kanya, pero meron ka na ngang CEO, kaya hindi ka dapat pabago-bago ng isip. O tumingin pa sa iba. Ano bang pinagsasabi mo? Anong CEO? Anong Tito? Ang asawa ko, na si Wen Chiu. Alam mo ba kung anong pangalan ng CEO? Hindi ko alam? Pati ba naman ikaw ay hindi rin alam? Nakakatawa ka. Natawa ako dahil gusto mong makipaglaban sa kanya, pero ang totoo ay wala siyang paki sa iyo at hindi ka man lang niya pinapansin. Siguro nga ay may swerte sa mga tanga. Huwag ka nang makipag-away kahit kanino. Magtrabaho ka na lang ng maayos dahil ikaw lang din ang malulugi sa bandang huli. Hindi ko kailangan ang iyong pagkukunwari. Anong tinitingnan mo? Oh, sinicheck ko lang kung ano ang pangalan ng president ng group natin. Halos 1 buwan na ako sa kumpanya, pero hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. Tapos na ang oras ng trabaho. May nilutong sabaw sa bahay, kaya umuwi na tayo para kumain. Kapag hindi mo pa tinigilan ang pagtingin ng kung saan-saan, baka mag-stiff neck ka niyan. Hindi naman ako nagnanakaw ng tingin sa'yo, ah. Ano palang tinitingnan mo? Huwag kang masyadong lumapit.
Bakit? Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Ipikit mo muna ang mga mata mo. Pwede mo na itong idilat. Mister, gusto mo ba akong pakasalan? Payag ka bang pakasalan ako? Hindi ko akalaing naunahan mo ako. Ang bagal mo kasing kumilos madalas. Paano ka naging ganito katalino ngayon? Bakit pati ikaw ay sinasabing hindi ako matalino? Matalino naman talaga ako. Dati, sabi ni Bai Xiaoxiao na hindi raw ako seryoso sa pag-arte. Na may asawa na pero hindi nagsusuot ng singsing. Ang iniisip ko naman, dahil ito ay isang kontratang kasal lang, hindi na kailangan ng kung ano-anong gimmick. Hanggang sa, nakita kita bago ako mawalan ng malay. Malas na ako bata pa lang. At ang mga bagay na gusto ko ay hindi ko kailanman nakuha hanggang sa makilala kita. 2 bagay lang sa buhay ko ang gusto kong ingatan at protektahan. Ang isa ay ang tinutuluyan ng lolo ko. At ang pangalawa ay ikaw. Kaya kahit pa may gustong umagaw sa'yo, hindi kita ibibigay. Walang makakakuha sa akin. Mula sa iyong mga kamay, kaya, Miss Bai Mantang, payag ka bang magpakasal sa akin? Opo, payag ako. Nakita mo ba? Ito ang singsing na binili sa akin ng asawa ko. Kagabi lang, sabay naming binili iyon. Hindi ba't parang tadhana na nag-iisip kami ng pareho? 58 beses mo nang ipinagmamalaki iyan ngayong araw. Ganoon mo ba talaga siya kamahal? Siyempre naman. Kontakin mo ang mga wedding organizer. Plano kong magdaos uli ng kasal para sa amin ni Xiao Bai. Pero CEO, hindi niyo pa po sinasabi sa inyong asawa ang tunay ninyong pagkatao. Nako, nakalimutan ko ang tungkol doon. Salamat. Miss Lee, Magbibigay lang ng mga dokumento. gumagawa lang siya ng dahilan para makapag-usap? Ano na naman kaya ang plano niya? Gusto mo bang malaman ang isang lihim tungkol kay Wen Chiu? Gusto mo bang malaman ang sikreto ni Wen Chiu? Ayoko. Kung gusto kong malaman, ako mismo ang magtatanong. Pero gusto ko talagang sabihin sa'yo. Alam mo ba kung ano ang pangalan ng chairman? Siya ay si Wen Rusong. Apelidong Wen? Si Wen Chiu ay anak niya. Sige nga, hulaan mo. Ano ba talaga ang totoong pagkatao ni Wen Chiu? May itinatago siya sa iyo simula pa noon. Tinatawagan mo ba si Bai Mantang? Bakit nandito ka na naman? Ang kasunduan natin na pakasalan ang isa't isa para sa negosyo ay walang pagmamahalan, isa itong lumang tradisyon na hindi dapat sinusunod. Bilang isang kaibigan, pinapayuhan kita na dapat mong habulin ang kaligayahan na para sa iyo. Mas gusto ko pa yung dati na hindi ka gaanong madaldal. Ngayon kasi para kang nanay na sobrang kulit. Kaya lumayo ka sa akin para hindi magselos ang asawa ko. O talaga? Sa tingin ko, hindi na siya magseselos. Kakasabi ko lang sa kanya ngayon na isa kang ganap na presidente ng kumpanya. Kakasabi ko lang sa kanya na isa kang CEO.
Anong karapatan mong gawin iyon? Sa tingin ko ay tama ang sinabi mo. Dapat kong habulin ang sarili kong kaligayahan. May nararamdaman ako at tumitibok ang puso ko. Sa tingin ko si Bai Mantang ay talagang nakakaaliw. Anong ibig mong sabihin? Nasa isang ligtas na lugar si Bai Mantang. Pero kapag sa loob ng 48 oras ay hindi mo siya nahanap, isasama ko siya sa ibang bansa. Nasaan siya? Walang silbi kahit pilitin mo ako dahil ayaw kanyang makita ngayon. Napakalaki mong nandaraya. Hindi mo sinabi ang tunay mong pagkatao? Nag-aalala ka ba na baka habulin ko lang ang pera nyo? At isa pa, bakit? Ikaw pa ang kailangang magbantay sa akin? Kung hindi lang para sa pagkakataong magtrabaho ni Miss Lee sa ibang bansa, ayaw ko rin namang magbantay sa iyo. Kung ganoon ay hayaan mo na akong umalis. Saka, ibalik mo ang kinuha mong cellphone ko. Maling pagpigil na ito. Gusto ko nang umuwi. Hindi ka ba nagagalit? Bakit? Iniisip mo pa ring puntahan si Wen Chiyu? Napakalakas ng sigaw mo. Pero para sa pera lang naman pala ang lahat. Galit kong galit. Pero asawa ko pa rin siya. Kahit na niloko niya ako, totoo naman ang pagmamahalan naming dalawa. Napaka-weird talaga ng takbo ng utak mo. Gaya ng sabi mo, may swerte ring dumarating sa mga taong tapat. Ibalik mo na sa akin ang gamit ko at pauwiin mo na ako. Hindi pwede. Huwag mo na akong habulin. Mahirap nang matumba dahil sa suot mong high heels. Buiset. E di huminto ka. Ayoko na, hindi ko na kayang tumakbo. Pinapayuhan kita na huwag na akong habulin. Dahil ngayon sa labas, kapag sinubukan mo akong saktan, sisigaw na ako. Sino si Bai Mantang? Napakalas ko naman. Ako na naman ang pakay nila. Ako ang pakay niya. Tumakbo ka na. Gusto ni Miss Lee na bantayan kita. Kapag tumakas ako, mawawalan ako ng trabaho. Hinding-hindi ako aalis. Wala akong pakialam kung gusto mong magmatapang, pero huwag mong kalimutan ang bata sa sinapupunan mo. Sino ka ba? Bakit mo hinahanap si Bai Mantang? Sisihin mo na lang siya dahil napakasama ng loob niya. Kahit pa magkapamilya kayo, nais pa rin niyang ubusin kayo at walang itirang pagkakataon. Magkapamilya? Kinuha ka ba ni na Bai Xiao Xiao? Tumahimik ka? Anong mapapala mo kung malalaman mo ang lahat? Kung walang gustong umamin, ayos lang. Mamaya bibilang ako ng 3, 2, 1. Sabay-sabay tayong tumakbo. Kung ganoon, pareho na lang kayong maiiwan dito. Handa na. 3. Teka, seryoso ba? Kung ganoon, uunahin na lang kitang tapusin. Sa gitna ng tirik na araw, gumamit ka pa ng patalim. Talagang gusto mo nang matapos. Nasaktan ka ba? Hindi nila ako pinapayagang lumapit sa'yo. Sayang naman. Nakatakas ka pa pala. Sumuko ka na. Kahit na mahuli mo pa ako, hindi mo pa rin makukuha si Sir. Sino ang nagsabing ang gusto ko ay si Wen Chiyu? Ikaw? Kapag hindi maganda ang pagtrato ni Wen Chiyu sa iyo, huwag mong kalimutang tawagan ako. Napakagulo niya. Ikaw, hindi ka na ba galit sa akin? Noong una, galit na galit ako. Pero nang pag-isipan ko, parang hindi naman ako masyadong lugi. Kaya hindi na ako galit. Salamat. Pero kailangan nating pumirma ng kasunduan. Kapag ginawan mo ako ng masama, kalahati ng ari-arian mo ay sa akin.
Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Hindi sapat ang salita lang. Kailangan itong isulat. Sige,